good morning po. Ayan, good morning. Kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Ngayong araw po ng Lunes, July 20. So, another day and another house improvement na naman po para sa mga ongoing project. Mga karos, for today's video, bali, tututukan natin yung project natin dito sa Newlip project dito sa 13 Martires. So, tingnan natin kung ano yung mga magagawa ng buong tropa ngayong araw po ng Lunes. At saka roofing framing po tayo para dito sa extension ng bahay. Kaya ito, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Nandito na nga po pala tayo sa Newlip Subdivision. So dito sa project natin. Ayan na nga pala yung truck na magdi-deliver po ng ating mga tubular para sa roofing framing. Ayan o. Yan, para yan sa project. Ayan na. Yan, una na daw tayo. Ayan o. Okay, pasok na tayo. Good morning nga pala sa client owner namin dito, tsaka sa mga kasama natin. Yan, magandang araw, magandang umaga. So ito yung lagay ng weather. Meron pa rin po tayong nababasa sa comment na nakakahilo daw yung pagkuha natin ng video. Pero ito mga karos, gusto ko lang i-share yung camera natin, medyo naka fish eye po siya para maiwasan po natin yung transition na hindi po masyadong magalaw. So sa simula ngayon, pipilitin po natin na na hindi nakakahilo yung kuha ng camera. Kasi syempre minsan bumabaling ako rito, minsan naman bumabaling tayo sa kaliwa. Siguro baka yung nanonood, sabi daw kasi nila pagka nanood ka sa sa television, sa TV, nakakahilo po talaga kahit sa ibang part ng ng ibang nagba-vlog. So tingnan natin kung ano yung kaya natin gawin para hindi na nakakahilo. Yan, at humingi tayo ng pasensya dun sa viewers natin. Ayun po. Ayan, ito na yung ating mga tubular na dumating dito. More than 30 pieces po lahat ito. Ang kombinasyon nito is 2x4, 2x3 and 2x3 and 2x2. Tapos may mga angle bar tayo. Tapos kahapon sa content natin mga karohas, nasabi ko na sobrang tibay po ng pader ng mga bahay dito. Yan, hindi po siya talaga tinipid. Hanggang ngayon, hindi naman ganun kadami yung mga dinedemolish namin dito or dinedismantle namin na pader, pero hanggang ngayon hindi pa rin kami natatapos. So yung chipping gun, binilhan po natin siya ng magandang uri ng grasa para kahit naman po papaano isama maintenance natin ng maayos. So ito yung mga tubular, tapos may mga kasamang cutting disc yan, syempre. Welding rods, ayan, may mga kasama. So ito, after mababa, yan, paliwanag natin yung pinaka layout nito, yung layout natin dito sa bahay. Yan, assignment, wall demolition, plastering. Ayan, yan yung mga assignment natin dito. Wall demolition, plastering, roofing framing, welding jobs. Ayan. Kompleto na pala yung waterproofing dito sa likod. Ayan, okay na. So pag natapos yung palitada rito, yan, ito naman po yung ipapa-waterproofing natin. So ito yung naging diskarte ng mason dito. Inuna niyang ayusin yung mga poste. So hinayaan lang naman muna natin sila sa kanilang diskarte, pero pwede rin naman dito is inuna yung tiles. Yan. Kompleto na. Tara, bilangin niya natin.
17, 16, 18. 16. Apat. Okay. Limang kabal pa. Meron po mga kasama po itong consumable materials. Yun yung mga cutting disc. Yan, baby roller, epoxy primer. Ayan, yan po yung mga kasama niya. Welding rods. Yan, maraming salamat dun sa naghatid, napakaaga. So, sabay po sa schedule ng trabaho namin. So, medyo mahirap din kasi ang mobilization sa construction kung hindi nasusunod yung delivery. Kaya mahalaga rin po na meron tayong magandang relasyon dun sa hardware store. You know, alis na sila. Grabe, napakatibay talaga, ano? Buhos ka. Oo. Tibay. Sobrang tibay. May nasintadahan na to. Siyempre, may bakal yan. Naglagay kami ng istaka rito. Yung PVC pipe, pwede na yan. Yan, para makuha lang namin yung levelasyon. Tapos, ito nga pala yung sitwasyon dito nung binaklas namin. So, siyempre, kita na natin yan dun sa loob. Mga parlina, si Parlin. Kaya ka eh. Dito sa kabila, halos ganun din yan. Yan, bali 60 by 60 or 60 cm yung ano nito, yung every gap ng Parlin. Yan, maganda yan, matibay yan. Tapos susundan lang po namin yan. Kaya medyo marami yung bakal natin. Kung magkulang, yan, alalay na lang, habol. Yan. Okay, bali yung layout, yung existing na bubong na yan, papantay na po yan hanggang dito sa dulo, sa may kanto, pababa. So medyo mahaba siya. Ang sukat nito is nasa 9 meters. Yan, 9 meters simula rin hanggang dito. Ayan, 10 meters pala, sorry, 10 meters simula rito hanggang dito, 10 meters. Kaya yung gutter natin dito, yung downspout, yung gutter, medyo malapad at saka medyo malalim. Yan. Nung una kami nagkausap ni client owner, dati gusto niya mangyari rito, medyo pataasan yung firewall. So lahat yan magbabago pagka pinataasan natin. So nagkasundo kami na hindi na daw po babaguhin, susundan na lang po yan. Yan, bali yung pinaka layout, so yung bubong na yan matatanggal lahat. Pero yung mga parlins na naiwan dyan ng developer, yan, bali dudugtong po tayo dyan. Tapos dito sa harapan ng bahay, yan, gagawa naman tayo ng bubong na papunta rito yung klibe. So magkakaroon tayo ng gutter dito. Yan. So itong poste na to, ang unang layout talaga namin dito ay nandito siya sa likod ng poste ng kuryente. Yan, nandyan sana siya. Kita natin dito sa kinatatayo ko. Ayun nga lang, matatakpan siya. Kaya pina-adjust natin to dito para sa disenyo. So yung poste sana na yan, ang tutumbok po dito. Ayan o. Yan, sana nandito po yan eh. Yan, pero okay lang naman kasi hindi naman masyadong malayo. So may mga pagkakataon talaga sa design ng bahay na meron kang isasakripisyo. Yan. Tapos yung load naman dito sa harapan hindi na ganun kabigat. Yan, wala rin po tayong kisame rito or industrial finish. May paliwanag ako tungkol dito. Kasi yung mga parlina, nakita nyo naman. Ito, pakita ko ulit. Yung mga parlina na yan, kailangan po natin yan na matakpan. Yan, kailangan matakpan. So ibabalik po natin yung dating ano po rito, yung dating parang kisame na yan. So tingnan natin kapag natapos tayo kung kailangan natin ibalik para maitago to. Yan, kasi pag hindi natin binalik, eto, makikita to.
Ayan yung mga iniiwasan natin na hindi makita. Kasi ang plano rito ay sa industrial finish, kaya makikita po lahat yan. So ibabalik po natin kapag natapos. Yan. Yan, tingnan natin kung ano yung mga magagawa ngayong araw dito sa New Leaf Project. Tapos yung pagtitibag medyo matigas. Kahapon tinibag, yan tibag uli. Nakakalahati na ba yun sa TNB? Eh, wala pa no? Oh, napakatigas naman yan, no? Hindi na. Grabe na, ang dami rin bakal. Solid. Nakaiba yung ano, ibang halo. Oo. Oo. Pero kung palalagyan ng kisame ito, maganda, no? Oo, pandril. Maganda kung palalagyan to. Pero hanggang doon lang yata talaga si client owner. Pwede tayo mag-suggest, pero depende sa may-ari. Siyempre, another pagpapaganda ng area, another gastos. Yan. Umpisa na po sila rito. Uunahin lang po muna yung mga tukod dun sa poste. So yung PVC pipe na yan, wala yang kinalaman sa ano namin, sa sa renovation dito ng roofing framing. Bali nagsilbi lang yan na ano, pang level. Diyan tayo kukuha ng levelasyon para makapag tantos tayo, o kaya makapag sulat or makapag lagay ng linya para yung gawa natin dito pantay. Yun na. So ito, nalagyan na po ng groove. So kinayod. Yan, kinayod po siya. Pakita namin sa inyo kung paano siya kinayod. Ito yun, wow. Kumuha ng kapirasong liso. Yan, yero. Ang kinorba na ganito. Tapos level bar. Pwede yan, pwede yung naka level bar or yung ano, level hose. Tapos ginamitan niya ng bara para diretso yung kayod. Ayan, nakasagabal po yung PVC pipe natin. Sakto na sana, puputol pa. Tapos yung dito po banda, pinapaano na po natin to, pinapatrim na natin. Ayan, naasintadahan po siya. Ayan, syempre para maging maganda yung itsura rito sa gilid. Ayan, may mga tatanggalin pang lupa rito. Ayan, pati ito, tatabtabin pa po. Siguro bukas or sa susunod na araw papahakot na natin to. Ayan, nakaisa na kami rito. Yan, may mga gagawin pa po kami dyan para mas maging matibay kasi dugtong lang siya eh. Papaliwanag na lang po natin kapag nakakasana po lahat. Ayun, putol. Sobrang tigas kasi, no? Mainit, hindi? Hindi. Napelsa? Sige, pag makakabalik naman ako mamaya. Pagtsagaan na muna to. Ayan na. Sira sa sobrang tibay.
Magtatanghali na. Ngayon pa lang kami nakapaglagay ng pangalawa. Yan, pinapaskwala na natin. Ilan yung ano? Ilan yung pag ganun? 5:30. So kailangan 5:30 rin yun dito sa dulo. Pagka hindi, adjust. Ayan na. Yan lang naman eh. Sa umpisa lang naman niya matagal. Pero dire-diretso na po yan kapag nakuha na natin yung pinaka-framing niya. Ayun oh, ma-adjust na. Ayun na. So yun lang yung adjustment. Dire-diretso na. Ayos. Tapos syempre naka spirit level tayo rito or yung level bar. Ayan. Bali mga karawas, manananghalian lang po muna tayo. Yan, ito po muna yung nagawa natin sa roofing framing. Yan. Ang ganda na ng bakod ni Mama, wala pa yung tiles oh. Yan. Let's go. Yan, bumili tayo ng bala ng chipping gun na nasira. Sakto bago tayo umuwi ng Lumina. Doon tayo manananghalian sa bahay. Bali ano na to? Dalawa para sigurado na. Okay. Tara. Dito na tayo sa bahay. Yan, kain po tayo. Ano ulam? Kain. Ay, lahing oh. Wow. Manghang to. Maang, pero hindi masyado. Hindi masyado. Kain tayo. Yan, kain po tayo mga karohaos. Mas maganda sana kung nagbaon na lang ako, pero hindi ko matitikman yung luto ng laing. Kaya umuwi tayo. Tsaka may mga kukunin din po akong mga gamit. Yan, kuha tayo ng extension wire. Yan, para dun sa gumagawa sa ano, sa new lip, yung mga welder natin dun. Tapos kukuha rin tayo ng hagdanan. Kain mo na, kain. Ikaw. Dito tayo sa Garden Premier Project. Yan, si client owner natin dito, unti-unti na po siya nagpapasa rin ng punch list sa akin. So advantage din po yan, syempre, para alam natin yung mga babalikan natin dito. Ay, si Kuya din. Ano po yan, Kuya? Hindi na muna, dyan na muna. Okay. So yung scaffolding kasi baka magamit pa natin dyan. So ito yung hagdan. Yung kinuha na po natin. Okay, bali hindi na muna ako magbablog dito para hindi masyadong humaba yung vlog natin sa new leaf. Yun po yung tinututukan natin na project ngayon. Yan. Diretso muna ako sa sa Anyana West. Kukunin ko naman dun yung natin, yung extension wire. Dito naman tayo sa Anyana. Napakahirap po tanggalin ng mga vinyl. Hirap na hirap sila. Yan, kasama na yan. Kasama yan sa trabaho. Pag natanggal naman po yan, makapag-umpisa na po mag-install ng tiles. Dito? Pantay na tayo rito. Pantay na tayo dyan. Kagaya ng ginawa natin sa kabila. Yan. Ito muna yung update. Yan. Si client owner nga pala, isa sa mga rito, yung final na decision is yung bitana na to ililipat po sa kabila. Ayun po. Ihatid ko lang to sa new lip, pati yung hagdanan. Tara. Bali mga karaos, nakabalik na ulit tayo rito. So time check is 3:30 ng hapon. Yan, dala ko yung extrang bala para sa chipping gun. Ito yung yung matulis. Pag yung patulis kasi, siya yung mas lakas dumurog or mag-demolish. Tapos yung pinaka-flat nito, ginagamit sa pag-dismantle naman. Ayun na nga pala.
Neil, hanggang ngayon nakikipagdigma ka pa rin dyan. Ayan na. Ayan na. Hindi mo na tinapos yung taas. Ito mga kalbo. Grabe. Oo nga. Pag tumatalbog, ibig sabihin, matibay talaga yan. Dahil pambakal. Ayan, palaban tayo dyan. Ayan na yung ano, yung bintana. Ibinabalik na po. Yung reference nito, ikinuha po namin dito. Ayan. Ipinantay namin dito. Ayan na. Nililinis na lang po ito. Ayan, ang balak namin dito is mag-aasintado tayo ng hollow blocks. Siguro mga isang baon tapos isang nakalitaw na papantay po rito sa biga. So ito yung pinaka-beam na po kasi natin yan. Tapos papatagi na lang po natin siya. So ang mangyayari rito isa parang meron tayong mini bench na kung tawagin. Yan ang yung mangyayari po rito. Tatry nga ako dito. Makita. Bilis mo. Kapag renovation ang usapan at construction na maaasahan, Lee and Aki Builders ang kasama. Kalidad ang gawa sa bawat proyekto talaga. Mula bahay hanggang row house, maayos ang plano sa bawat araw. Matibay ang pundasyon, pulidong detalye, serbisyong panalo hanggang turnover day. Mabait sa client, maayos ka usap, kasama ang workers, isang gawa. Lee and Aki Builders, tiwala aming pundasyon. Renovation o construction, kalidad ang bawat solution. Kasama si Lee and Aki TV, no kapatid ang tunay na inspirasyon.
Project update na tayo rito. Bali 4:55 na po ng hapon. Yan na, magbibigay na tayo ng update. Yung mga binaklas nga pala namin na bubong, ibabalik lang po muna namin pansamantala. Siya nga pala, yung bubong pala rito, sobrang nipis din po niya. Yan na, kakausapin natin yung may-ari kung sakali bang bagong bubong na lang po yun dito sa harapan ng bahay. Or kung yun na lang din po yung gagamitin talaga natin, yung mga binaklas. So lahat nga po pala ng bubong ay wala na po tayong dugtong. Kaya kung ano po yung mababaklas dito, so bali i-reject na po namin. At kung pwede, dito po siya sa harapan ng bahay. Yan. So yung extension kasi, bubong na inabutan natin hanggang doon lang sa unang turnover. Pero pagka nagkaroon na ng extension yan, syempre hahaba po yan. Kaya ang gagawin po natin, wala na po siyang dugtong. Ang nasuggest natin sa may-ari na nakaraan, na yung mga bubong na mababaklas na yan, ay pwede po rito sa harapan. Yan, i-double check po natin yan kapag nandito na sa baba. Bali, tingnan natin kung yan pa rin ang ipapagamit ni client owner. Ayun o, naririnig nyo yung tunog. Katukin mo nga, Lord, katukin mo yung bubong. Okay. Manipis lang po talaga. So ito na po yung update sa roofing framing dito sa project sa New Leaf. Yung konting paliwanag ko tungkol dito, gagawan na lang po namin ng paraan para maging maganda siya tingnan. Kasi lalabas po yung mga C-Parlin. Ayan, nakita nyo. Bali idinugtong po namin siya, pero ipinasok namin po siya sa loob ng C-Parlin. Ito, isa-isahin natin. Bali yan po yung paraan na ginawa natin. Pero mas magastos din kung halimbawa tatanggalin na lang po natin lahat ng C-Parlin, tapos papalitan natin siya ng bago na. Pero mas magastos po yun. So itong paraan na to, matibay din po yan. Tapos dito may mga overlap tayo rito, pero hindi naman po siya ganun kahaba. Siguro 10 cm lang, or maaari hanggang dito lang sa pinaka framing namin. Kasi may ano rin, may violation din po yan kung dito sa corner area, kung lalagpas din tayo. So yan, maglalagay na po tayo ng fascia cenepa dyan. Ang tanging lalagpas na lang dyan is yung parang pinaka end flashing natin. Yun na lang. So bukod nga po pala yung clip-in itong harapan ng bahay. So dito sa harapan ng bahay, ito ay nasa 180 cm. So bukod na po yung framing niya, papunta na po rito sa harapan. Okay, sa mga nagawa ngayon, nailipat po yung bintana. So ito na yung bintana, pero yung palitada niya, yan, tatapusin na lang po yan bukas. Tapos dito sa labas, ito yung Grove na design, yung plastering dito. Yan. Pero dito banda, gagawin din po namin yan pag nalagyan ng ng palitada. So yung asintada niya, isasagad na namin nakapantay ng poste. Tapos may ganitong disenyo din. Sa mga susunod na araw, baka bukas ipahakot na natin to. Yan o. Gustong gusto ng aso yan dito eh. Kasi to okay na rin. Napalitadahan na rin po yan. Ang balak po namin dyan sa 2x4 na yan, 2x4 po yung ginamit namin dyan, yung panungkod sa poste. Bubuhusan po namin ng semento yan. Yan yung balak namin dyan, para matigas. Yan. Tapos ilang araw na pong pinapa-chippingan natin yung yung TNB. Pero patapos na rin naman siya. Yan. Palitadahan na. Inuubos na lang yung ibang halo. Saan siya pwedeng mapahid? Ayan, pwede dyan. Tapos ano na yan lagpas na tayo sa 1/2. Naka 1/2 na. Ay, iba naman kasi talaga yung pagkakabakal, no? Kaya tibay din eh. Yeah. Update naman doon sa mga materials natin, mga tubulars. So meron pa tayo rito, yung si Rojo nandun. Tapos ito naman is yung ibang tubular natin.
Ayan. Yan, mga 2x3, tsaka may 2x4 pa po tayo. Yan, halos marami-rami pa yung gagamitin. Magpapadeliver pala tayo ng Pisum board bukas. So yung Pisum board, stock lang po natin muna dito. Yan yung gagamitin po natin pang insulation dyan bago natin ipatong yung foam insulation. May unang binili rito si client na pinick up ko po dun sa Imus. Yun yung rock wall insulation. Tingnan natin kung baka hanggang dyan lang siya sa part ng extension at saka dito sa existing na bahay. Kung pagdating dito yata parang kukulangin na. Yan, kasi ano lang yun, 3 meter yata by 3 meter. Tama ba ako? 3 meter by 5 meter. Yan, 3 meter by 5 meter. So ito po siya. 5 meter lang. Tapos ang sukat yata nito 1 meter by 5 meter. Yan, tingnan natin kung magkakasya na. Tapos dagdag tayo ng bakal para bukas. Yan, 2x2. Kita nyo naman, dami. Sinundan kasi namin dyan yung pinaka soleras nung unang framing ng bahay. Yan, 60 cm po yan. Mas maganda po yung ganyan, 60 cm. Tapos bukas magpapadeliver din ako ng gutter. So gutter para nakakabit na po kagad. Yan, bali ang mga gagawin dito kung sakaling mabuo natin bukas, papipinturahan kagad natin ang primer. Yun ang ipapaasikaso natin. Yan, okay na para ngayong araw. So dito ko na po tatapusin yung vlog natin. Vlog for today, araw po ng Monday, araw ng Lunes. Kita-kita na lang po ulit tayo sa susunod na video. God bless. Ito, paalam po muna. Let's go. Tara.